Lubog din sa baha ang probinsya ng Albay. Sa kuhang ito ng isang netizen sa bayan ng Libon, abot hanggang bubong na ang baha. Nakalutang na rin ang iba't ibang basura at gamit mula sa mga bahay. Nagbisulang ilog na ang mga kalsada habang bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Sa Legazpi City naman, umakyat na sa mga bakal ang mga residenteng yan para maiwasan ang malakas na agos ng tubig baha. Bukod naman sa baha, iniinda rin ng mga residente ang pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Hindi na tuloy na isalba ang mga sasakyan na tuluyang nalubog sa lahar. Kaugnay po ng balitang yan, makukuusap natin si Libon Albay Mayor Wilfredo Maronilla tungkol nga po dito sa epekto ng Bagyong Christine. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Kamusta ang sitwasyon sa inyong bayan? So na po talagang masasabi ko, the worst flooding history sa bayan po ng Libon. Almost barangays po ng Libon ay talagang lubog sa baha. Mga may tala na po ba kayo, Mayor, kung ilang mga residente ang apektado at ano po ba ang ginawa nyo? Nag-forced evacuation po ba kayo? Actually po, mayroon na po tayong 1,531 families at 5,740 individuals. As of now po, are currently nasa evacuation centers at private at public evacuation. Mayor, yung sinabi nyo kanina na parang worst flooding, so ibig sabihin ngayon lang talaga kayo nakaranas ng ganyan kalalang pagbaha. Bakit po kaya? Biglaan po ba yan? Sa dami po ba yan ng lakas ng ulan? Dahil po sa lakas ng ulan, dahil po sa yung ulan na binagsak, sabi ng Pag-asa, almost 3 months, sa 3 months. Umabot po ng 569 millimeter. Kaya ganun po nangyari, Hindi niyo po ba inakala na magiging ganyan yung sa tingin niyo po ba wala namang parang nagkulang ba ng abiso o talagang hindi niyo inasahan na sobrang dami po ng ulan na maibubuhos diyan? Actually po, hindi na talaga namin inaasahan. In fact, yung pinalabas ng Pag-asa, nasa 200 mm yung Bicol region. Pero po yung binagsak pala, nasa 569. Itong mga pinapakita po naming video, Mayor, yung halos umabot na sa mga kisame or sa mga bubong. Kasi kahapon may mga panawagan na hindi na kayang mag-rescue ng mismong regional office nyo dyan. Kamusta po yung inyong, meron pa po ba kayong nire-rescue sa ngayon? Meron pa po ongoing ang rescue operation po namin sa Barangay Santa Cruz. Ang Coast Guard Team 1 po at isa pa po dito sa Sitio Malindok, Barangay Zone 7. May casualties na po bang napaulat, Mayor? As of now po, wala pang official report na may casualty po sa amin. Hindi ho ako masyado familiar, pero dyan po bang sa bahagi nyo sa Libon, ay umaabot po ba dyan itong lahar? Opo, kasi ang Libon kasi, ito po ang catch basin ng 3rd District of Albay. Dito pong bagsakan ng tubig. Okay, so kaya bukod dun sa tubig baha, talagang pati itong dahil po sa lahar nakakarating na sa inyo. May mga pangangailangan po ba kayo o ano po ang gusto nyong tulong mula sa national government, Mayor? Opo, mga non-food items, saka mga tubig po ang kailangan po namin dito. Kasi yung mga water refilling station po, puro mga sarado kasi brownout. Wala sila pong generator at ang mga generator naman nila nalubog. Yung sa mga evacuation centers po, Mayor, sapat po ba yung mga napupuntahan ng mga evacuees? Kasi minsan po, may instances na mismong yung evacuation centers, binabaha rin po. Opo. Ang patakaran ko kasi dito, ma'am, pag mayroon na preemptive evacuation, may nag-evacuate agad, binibigyan ko agad ng mga food pack. Tapos sa ngayon po, hindi sila makapagluto doon sa mga evacuation. Kaya po nag-atid po tayo ng konting, halimbawa, goto, yung pinapabigay muna namin sa kanila. Okay. Maraming po salamat kay Mayor Wilfredo Maronilla ng Libon, Albay. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan,
Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.